Kung pakiramdam mo ay nakakapagod na maghintay sa crypto market at parang wala nang nangyayari kahit may mga ETF na pumapasok, hindi ka po nag-iisa. Maraming traders at investors ang nakakaramdam ng frustration dahil hindi pa rin gumagalaw ang presyo kahit may malinaw na institutional activity. Pero paano kung ang tahimik na galaw na ito ay hindi po sinyales ng katapusan kundi simula ng mas malalim na pagbabago? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang naging pahayag ng isang former BlackRock Vice President tungkol po sa XRP ETF at kung bakit maaring mali ang akala ng marami na patay na ang market. Ito ay para po sa ating lahat bilang mga traders, investors at saka holders. At ayan, ano nga ba ang sinasabi ng dating BlackRock Vice President tungkol sa crypto market ngayon? Sa isang video na kumalat po sa X ay nagsalita si John Gillen na dating Vice President ng BlackRock tungkol sa kasalukuyang estado ng crypto market. Ayon po sa kanya ay malinaw na pagod na ang mga tao sa kahihintay ng malaking rally. Ngunit sa kabila po ng emosyon na ito ay may isang bagay na hindi po pwedeng baliwalain at ito ay ang ETF flows. Bilang isang taong galing sa loob ng traditional finance, malinaw kay Gelen dito na ang galaw ng institutions ay hindi po base sa hype kundi sa data at saka positioning. Ibig sabihin kahit tahimik po ang presyo ay may nangyayaring accumulation sa likod ng eksena. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang ETF flows kahit hindi gumagalaw ang presyo? Marami pong traders ang nakatingin lang sa presyo kaya kapag walang pump ay iniisip agad na tapos na ang cycle. Pero ayon po kay Gelen ay maling sukatan ito. Ang ETF volume ay indikasyon na may aktibong demand pa rin sa market. Kapag may pumapasok na pera sa ETF, ibig sabihin ay may mga players na naglalagay ng kapital kahit walang instant reward. Ito ay hindi ginagawa ng mga impulsive traders, kundi ng institutions na may mahalagang time horizon. Para po sa atin bilang mga investors, ito ay paalala na hindi lahat ng mahalagang galaw ay nakikita po agad sa chart. Ngayon ay bakit po umabot sa mahigit $1 billion ang volume ng XRP ETF? Isa po sa pinaka-importanting binanggit ni Gelen ay ang XRP ETF na lumagpas na sa $1 billion trading volume. Hindi po ito maliit na numero at lalong hindi po ito aksidente. Ang ganitong volume ay nagpapakita na si XRP ay may buhay at may interest pa rin sa mata ng mga malalaking players. Hindi po binabatikos ni Gelen si XRP, bagkus ay ginamit niya ito bilang halimbawa ng asset na patuloy na inaabot kahit mababa ang excitement. Para po sa atin, ito ay malinaw na senyales na hindi pa iniiwan sa XRP ng mga institutions. Ngayon ay capitulation ba ito o tuluyang pagkawala ng interest? Maraming tao ang nagsasabing patay na ang crypto pero hindi ito ang nakita ni Gelen. Ayon sa kanya, ang nararamdaman ngayon ng market ay capitulation mula sa frustration at hindi po extinction. Malaking pagkakaiba ito. Ang capitulation ay emosyonal na pagsuko dahil walang agarang resulta. Hindi ito nangangahulugang mali. Mali na ang thesis ng asset. Kapag may ETF volume pa rin, nangangahulugan ito na may naniniwala pa rin sa long-term value. Para po sa atin, ito ay paalala na huwag pong malito sa ingay ng emosyon. Ngayon ay ano po ba ang market impact ng ganitong institutional behavior? Ayan, kapag patuloy po ang ETF inflows, kahit mahina ang presyo, nagkakaroon po ng pressure sa supply sa long term.
Hindi ito agad nakikita sa daily chart pero ramdam ito sa structure ng market. Ang institutions ay hindi po pumapasok para sa maliit na galaw, kundi para sa systemic shift. Ibig sabihin habang tayo ay naiipon ng pagod, ay may iba pong mga players na tahimik naman na nagpo-position. Para po sa mga traders, investors at saka holders, ito ay mahalagang signal na ang market ay hindi po tulog, kundi nag-iipon lamang ng lakas. Ngayon ay paano naman po nakakonekta si XRP sa mas malaking macro picture? Yan, binanggit po ni Galen ang kanyang pananaw sa macro environment. Ayon sa kanya ay may pressure na naiipon sa financial system at may posibilidad po na may mabasag dito. Maaring manggaling po ito sa private credit card market o sa housing sector. Kapag may ganitong stress, karaniwan ay naghahanap po ng alternative ang kapital. Dito po pumapasok ang crypto at sa XRP bilang liquidity-focused asset. Hindi man tiyak ang timing, malinaw na hindi pa tapos ang kwento. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga XRP holders? Ayan, para po sa atin na may hawak kay XRP, mahalagang intindihin na ang kawalan po ng pump ay hindi kawalan ng value. Ang ETF activity ay patunay na may interest pa rin kahit tahimik ang market. Hindi ito panahon ng hype, kundi panahon ng patience at saka conviction. Ang mga institutions ay hindi po nagmamadali at ganito rin dapat ang ating mindset. Kung tama po ang thesis, darating ang panahon na ang presyo ay hahabol sa fundamentals. Ang tanong ay kung handa ba tayong maghintay. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking opinyon, ang sinasabi po ni Galen dito ay isang reality check para sa lahat. Hindi palaging fireworks ang market, pero palaging may nangyayaring galaw sa ilalim. Ang $1 billion volume ng XRP ETF ay hindi po emosyon, kundi commitment. Maaring hindi po ngayon or bukas ang malaking galaw, pero malinaw na hindi pa tapos ang laban. Para po sa akin, si XRP ay parang tahimik na mandirigma na naghihintay ng tamang oras. At kapag dumating po ito, handa ba tayo? At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.